Ang setup natin dito guys, yung leader line ay 10 pounds. So dito guys, mga ilang hagis na tayo, wala pa rin. So try natin maglipat. Ito guys, yung micro jig na 10 grams. Kanina ko pa ito ginagamit, wala pa rin kumakagat na mga isda. So palitan natin ng ito, kulay blue na minnow sinking 7 grams. Guys, welcome back to Mang Sunny TV. Ngayon guys, nandito na naman tayo ulit sa dagat. And of course, mag-fishing na naman tayo. Guys, maaliwalas ang panahon at hindi masyadong malakas ang hangin. Saka maliliit lang yung mga alon. Ngayon guys, samahan nyo ako sa aking paghunt ng red snapper. Before anything else, shout out sa aking lahat ng mga subscribers, sa mga kuya natin dyan at sa mga master natin dyan. So thank you so much for subscribing to my channel and for watching my videos. At kung bago ka pa lang sa channel ko at kung hilig mo ang fishing adventures, don't forget to click the subscribe button. Kiss my family, left my friends, live my life before it ends. I got away, I got up, I got out, I got away, I got up, I got out. So ang pinaka gusto ko lang hulihin ngayon guys ay yung red snapper or red mangrove snapper. So yun yung hinahunt ko ngayon and yun yung gusto kong hulihin, yung mangrove snapper. Sa dulo guys, yan, doon tayo mag fishing and malayo-layo pa. So malapit na rin tayo guys sa posisyon na pwede tayo maka-ingwit. Mahirap lang dito kasi malalaking bato. Mahirap maglakad, malalaki ng bato. So ito lang, dito lang ang posisyon na gusto ko guys. Kasi dito, yan, medyo malalim na at saka yung mga alon hindi na ganun kalakas pagdating dito. Tayo guys sa posisyon na kung saan pwede tayo maka-fishing, and set up ko lang to yung rod ko, set up ko rin yung reel dito sa rod and mag start tayo ng fishing. Guys, tatlo ito na piraso. Yan, pagdugtong lang ito. And ito siya guys ay light rod. Naman guys yung reel ko, 4000 series. Ang drag nito guys nasa 5 kilograms. So ito yung ilalagay ko dito sa rod ko. Ito yung gagamitin natin ngayon. So ayan guys, so may nagsabi sa akin guys na sa ganitong location, sa ganitong spot, ang magandang gawing lure dito guys ay yung popper.
So ito, dala ko yung popper ko. Ayan, nagamitin natin guys na popper ito. Ito, ayan. So nagamit ko na rin to last time. Kung mapansin nyo guys, ayan guys, so wala na siya mata. Ayan, natanggal mata niya. Well, dito sa kabila meron. So nagamit ko na kasi to. So ito yung gamitin natin ngayon, ang popper. Ito, tali ko lang muna dito. Guys, na-set up ko na and natali ko na yung lure natin na popper. And ngayon, ready na tayo mag-cast. Ganun guys, the more ka nagka-cast guys, the more ka sumasanay, the more ka na practice. So cast lang tayo ng cast. Mahirap na nga tayo mag hanap ng isda. Ang nagpapahirap pa guys ay yung hangin. Parang tingnan nyo guys, walang hangin pero medyo malakas-lakas ang hangin. So pag nagtapon ka ng malayo, hindi masyado aabot dun sa malayo, kasi yung wind resistance meron. Guys, try natin mag-change ng lure. Puffer din pero palitan natin ng ibang kulay. So ito guys, na puffer ang ipalit natin. Ayan, kulay white siya na may black. And so itong palit natin sa orange na puffer. Try natin to. Puffer din siya pero kulay black siya. So try natin to.
Ayan guys, may damo lang yung nahuli natin guys. Ayan. So ayan o, may damo sumabit sa lure natin. At anyway guys, tuloy-tuloy pa rin tayo mag-cast hanggat makahuli tayo. Mayroon din ako mga nakikita guys na mga isda na matalon-talon sa dito sa tubig. So positive talaga na mayroong isda dito. Kaya lang hindi lang talaga natin matimingan yung isda. So tuloy pa rin tayo sa podcast. Medyo bumaba ng araw guys, hindi na masyado mainit. Ganun pa man, mag-cast pa rin tayo ng cast. Okay, hanggat may oras tayo, tuloy pa rin tayo sa pagtapon. So since may kaunti pa tayong oras na natira guys, ipalitan natin tong lure ko. Okay, tong popper palitan natin ng sabiki. Okay, so mag try tayo ng sabiki. And yung gamitin ko na sabiki guys, yung ginawa ko na sabiki. So guys, yung ginawa ko na sabiki, yan, kulay green. So yung sabiki kasi guys na nabili ko dati ay ito yun. Ayan. Ito kulay green din, pero ano siya, neon green. So palitan natin tong neon green ng green na ganito na ginawa ko na sabiki. And same pa rin yung rattler na gagamitin natin. Yung sabiki lang palitan natin. Ito na guys, nakabit ko na yung sabiki na ginawa ko, kulay green. And yung rattler ito yung binili ko na rattler na mayroon ng kasamang sabiki. So try natin ngayon to. Let's go!
tapos na rin tayo sa Sabiki. So I think dito na rin tayo magtatapos kasi ito na yung pinaka-last ko na ginamit yung Sabiki. So mag-try tayo next time ulit. Okay? So ganun talaga yun guys, no? Kahit wala tayong may nahuli ngayon, ganyan talaga yan. Minsan may mahuli, minsan wala. Pero sa currently sa akin na status guys, wala pa talaga tayong may nahuli. So anyway, ganyan talaga yan. Tuloy lang ng tuloy. Okay? And darating din ang panahon. Darating din. So tuloy lang sa pagtapon ng ating mga lure sa tubig. So ayan guys, sa mga baguhan natin dyan ng mga anglers, okay? Ang mga newbie, okay? So ganyan talaga yan guys, no? Hindi naman kaagad, no? Na marami kaagad yung huli natin. So depende sa spot, okay? Sa panahon, ganun talaga yan. So wag lang mawala ng pag-asa, okay? Tuloy na tuloy lang. Okay, enjoy nyo lang yung casting, yung hobby natin na fishing. Enjoy lang. Enjoy mo yung paligid, okay, yung nature. Enjoy mo lang. Para and wag mawala ng pag-asa. Okay? So hopefully guys, na-enjoy nyo yung video and thank you so much for watching this video. And kung bago ka pa lang sa channel ko and mahilig ka sa mga adventures, don't forget to click the subscribe button and click the bell button para ma-notify ka sa mga bago kong adventures. Again guys, thank you so much and see you on my next adventure. Almost 2 hours din pala ako guys nag-casting and yun wala tayo may nahuli. Anyway, tuloy lang. Okay, try natin next time.